Salamat po sa mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa social media. Lagi ninyong sineshare yung mga homily namin dito. Salamat sa inyo. Baka hindi ninyo alam, yung binabahagi ninyo na salita ng Diyos ay nakapagbibigay ng liwanag sa isang taong dumaraan sa dilim. Morning, my dear brothers and sisters. Tignan nyo naman yung katabi nyo at sabihin nyo, good morning. My dear sisters and brothers, our readings this morning remind us of two things. Number one is, let us build bridges instead of walls. Let us build bridges instead of walls. Because bridges bring us together. Walls separate us from each other. Magtayo tayo ng tulay, hindi ng mga pader. Someone came to Jesus, John, reporting that someone is driving out demons in your name, according to John. And we tried to prevent him because he does not follow us. And Jesus said, no, allow him. Allow him to do what he's doing. Because whoever is not against us is for us. Pinagbawalan niya si Juan. Huwag mong pagbawalan yung gumagawa ng ginagawa natin. Ganun din, in the first reading from the book of Numbers, it was reported to Moses by Joshua, Eldad and Medad are prophesying. They're doing what we're doing. Let's stop them. And Moses said, no. Don't stop them. I wish there will be more prophets in the land. And that is the problem with many of us, that we try to divide ourselves. We separate ourselves. They and us. Kayo, kami. Sila, tayo. Kakamping, DDS. Liberal, conservative. In the United States, Republicans versus Democrats. There is always the tendency to separate one another. But Jesus said in the gospel, if they are doing the same thing that we are doing, they are not our enemies. If they are doing what we are doing, they are our friends. Tayo mga Pilipino, minsan, malakas ang regionalism natin no? Mga Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Cebuano, Waray, Bicolano. Kaya kahit sa ibang bansa, Association of Bicolanos in California. Yan. Association of Ilocanos in Hawaii. Hindi mo makikita yan sa mga inchik. Sa kanila, Chinatown. Yun lang.
Chinatown. They don't care whether you're from mainland or another land. You're Chinese, you belong to us. Chinatown. Of course, iba yung Bamban mayor, no? Okay, that's another story. Japanese town. Japanese town. Tayo, may Bicolano town. May Tagalog town. And that is why we tend to separate one another. How about Filipinos? How about Filipinos or Filipinas? Walang Bicolano, walang Ilocano, walang Waray, walang Muslim, walang Tagalog. Lahat Filipino. Parang na sa ganon, matuto tayong mag-isip ng may pagkakaisa. Kaya siguro hindi tayo magkasundo-sundo eh. Ang dami-dami na nating isla, ang dami-dami pa nating region, ang dami-dami pa nating mga pagkakahiwalay. Let us make the Philippines one. At yun palagay ko ang unang paalaala sa atin ng mga pagbasa. Magtayo tayo ng tulay, gibain natin ang mga pader na naghihiwalay sa atin. Because bridges bring us together, walls set us apart. The second reminder to us of the readings is, nothing is more important than the salvation of our souls. Walang mas hihigit pang mahalaga kaysa sa kaligtasan ng ating kaluluwa. I'm sure the Lord did not mean it literally when He said that if your foot causes you to sin, cut it off. If your eye causes you to sin, pluck it out. Maybe for some, it is the tongue. Kasi yung tongue, diyan nagsisimula ang chismis eh. No? Diyan nagsisimula ang paninira. So siguro, pwedeng sabihin ng Panginoon, kung ang dila mo ay nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Ay palagay ko, marami sa atin magiging pipe. But what does it mean? Does it mean that Jesus would like us to cut off our foot, to cut off our hand, to pluck out our eyes? No. But what he means is that nothing is as important than the salvation of your souls. So, sa makatwid, kung ang isang bagay ay nagiging dahilan ng iyong pagkakasala at hindi ka makapapasok sa langit, talikuran mo ang bagay na iyon. Kung ang isang lugar na madalas mong puntahan ay nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, tumalikod ka sa lugar na iyon, sapagkat mas mahalaga ang kaligtasan ng iyong kaluluwa kesa sa panandaliang kaligayahan na natatagpuan mo sa lugar na iyon. Kung ang isang relasyon ay nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, talikuran mo't putulin ang relasyong iyon sapagkat mas mahalagang makapasok ka sa langit kesa sa pagpapatuloy ng maling relasyon. Father, mahal na mahal ko siya. May asawa ka na eh. Maging tapat ka sa asawa mo. Putulin mo yung relasyon yon. Sapagkat hindi mo ito ikaliligtas. Kaya mga minamahal kong kapatid, isipin ninyo ano yung nagiging hadlang sa buhay ninyo upang kayo ay maging banal.
Ano yung nagiging hadlang upang kayo ay hindi makapapasok sa langit? It can be power, it can be prestige, it can be money, no? Hindi sa lahat sagabal ang pera, ha? Hindi sa lahat ng tao sagabal ang pera. Yung iba walang pera, no? Ano magiging sagabal doon, no? Pero kung ang pera mo ay nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, o yung pagnanais mo na magkaroon ng maraming pera ay nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, mas mainam pang mahirap ka kaysa ikaw ay nagkakasala. Kaya magandang tanungin natin ang sarili natin. What is it that hinders me from becoming holy? What is it that will prevent me from entering heaven? Because nothing is as important or precious than the salvation of our souls. Dalawang bagay ang ipinapaalala sa atin. Magtayo ng tulay at pahalagahan ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Let us pray for one another that we may be instruments of building bridges and that we may protect ourselves from any harm that will prevent us from entering heaven. Amen.